Pagkakita namin sa airport, magkasama sila sa check-in. Ang nangyari sa check-in counter sa airport, nagpunta mag-isa si Gavin pero tinawag ng ground crew kung sino yung kasama niya sa flight booking. Gasya pa na may babae na naka-reddish copper shoulder length hair. Naka-pink bikini top at blue denim shorts. Oh, patay na patay daw si Gavin and hindi niya mapakawalan na bumili. Hello mga stories sa welcome back sa isa namang content dito sa aking channel ng White Stories. So mga stories bago tayo magsimula gusto ko lang iset ang tono ng buong video na to kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-sensitibo. Kasi napaka-personal at may malaking potential na malasakit Di lang sa mga taong involved kundi pati sa mga pamilya nila. Kaya disclaimer ko agad sa inyong lahat lahat ng pag-uusapan natin dito ay ito'y pawang mga di umano o yung mga allegedly yung mga nakikita natin online. Kasi ang daming nagkalat dito sa sa social media especially sa threads Kasi mga stories ang daming screenshots, larawan, mga chismis, may ang dami Pero ito ay allegedly at di umano, okay? Hindi po ito na-confirm ng mga taong involved. Wala po tayong official na pahayag mula sa kampo ni Sir Gavin at si Ma'am Elma. Okay? Ayoko pong na magsabi ng tapos dito. Hindi ko trabaho yon, okay? Ayoko ning paunahan yung sino mang miyembro ng kanilang pamilya. Kasi ako ay pawang nagre-reaklama at kung ano yung kumakalat sa social media, Kaya napapansin nyo bakit ako huli sa balita. Kasi inaaral ko muna, okay? Katulad dun sa yung kay Easy Boy Garage. Yung recently, about sa kay Easy Boy Garage. Nag-react ako yung pala taking out of context. Minsan talagang dinidisregard ko agad. Dinidisregard ko yung mga opinions ko na hindi man pala iyon ng totoong context. So, minsan talaga inaano ko muna, parang hinuhuli ko muna, inaaral ko muna yon, nire-research ko yan, pinapa-research ko sa AI yung ginagamit ko kung totoo man to o hindi, So, yan lahat pag-uusapan natin. Ito yung mga ito yung talagang pawanigarik lang naman ako kung ano yung kumakalat sa social media At saka wala akong personal na kaalaman na ng mga turing na nangyayari sa loob ng bahay nila. Tayo rito para pag-usapan ng issue suriin ang mga reaksyon ng netizens at magbibigay ng matinong opinyon ng hindi naghahatol ng tapos. Mga stories tandaan nyo kasi sa panahon ngayon ang bilis ng tao na mag-spread ng mga balita pero ang bagal naman natin mag-verify. Okay? Diba? Kaya ngayon mga stories talakayin natin yung mga tatlong nakakaugnay sa kumakalat online. Ito yung post ng Chismis Vlogs, ito yung allegation na may kapit daw. Ito si Sir Gavin ito yung allegedly. At ito naman yung post sa Preach It. Ito naman tungkol sa airport photos na viral sa threads. Okay? At saka yung photo naman ni Carlo Dipad ay nagpapakita ng depensa ng mga fans ni Sir Gavin. Ngayon, basahin natin ang mga bawat isa na walang interruption para tayo mag-react. So, ayon sa Chismis Vlog, trending ngayon sa threads at kumakalat ang mga kabit pala si Sir Gavin kaya daw pala nagka-press dahil may bago na at binigyan para niya ito ng buhay, kotse, etc. So, ayon sa, sa threads conversation, ayon sa user na ito, hindi ko napapakita, hindi kasi ko. Ayon sa source, sabi niya, kaya na-depress yung idol niyo kasi nalaman niya na may bago na yung kabit niya. Ang chika pa, nabigyan niya yung bahay, kotse, luho, ultimo, pagpaguyod sa kumpanya ng magulang sa La Union, pati diamond ring, hindi mo naman. At ito naman, may kasama siyang nagsasabi, hindi ko pinanood yung
may kilalaman ang issue. The second girl is from municipality, La Union, and daughter of a municipality open secret. And allegedly, siya yung Macau, probably din daw. Gay din ang pumundo sa materials ng father niya. Political scheme, people including their mayor sa post na yan. So, pangalawang post na, no, para yung user. So, sabi ng sabi ng source, no, babaeng para sa lahat ng doc na kabit mo. Tapos, yung nagmakaw ka, alone ka, siya nga daw kasama mo, kilala ka nga raw sa LU. Hindi pinatos ng kapatid mo. Hindi rin umokay ng pinsan mo, pero ikaw yung sumalo. Hindi mo talaga, boy. Kaya pala every time babawi ka kay Elma. Nagkasala ka pala noon, tapos ngayon depressed kuno ka dahil may bago ka yung kabit mo. Sayang naman yung mga diamond ring. Okay. So, yan, talagang, preach it, no? Photo circulation online that some netizens, no, believe Sir David with the moment at the airport has sparked discussion on threads. So, ito naman sa, kay Preach It, kay Preach It, may mga larawan na kinuha sa loob ng isang international airport terminal na pinaniniwalang konektado sa Macau trip na binanggit na unang thread post, no? Nakikita sa mga litrato ng isang lalaki na may dalang malaking backpack kasama ang isang babae naka sage green sweatshirt. At ang mukha ng babae na tinakpa talaga ng yellow smiley face emoji. Okay. Ngayon, ito naman yung sa ito galing kay Carly Dupat, no? Nalagay sa, fans of Sergey, they have to come to his defense and amid the issues and rumors currently spreading on social media, especially on Threads. So, basahin natin mga comments. No? Sabi niya, grabe naman kayo makapag-husga sa tao. Hindi pa kayo nadala sa mga fake news na kumakalat sa Pinas. Yung resibo pwedeng gawa-gawa lang kay Sir David. Just because nasa restaurant lang, iniisip nyo na cheating agad. Mabuti sana kung dalawa lang sila. Sobrang mahal ni Gaby si Elma para itapon ang pinagsamahan nila. Na-depression at anxiety siya dahil siya ang breadwinner ng buong kapinpin. Pati pag-iyak ni Elman sa vlog, binigyan niyo ng kahulugan. Malamang mahal niya yung tao, nasaktan siya. Ito naman isang pang comment. Sabi niya, rumors gusto. Factual check ayaw. Judgmental talaga karamihan sa mga tao ngayon. Puro panghuhusga at gusto kahit wala pang namang clear statements from Miss Elma. Maging sensitive muna tayo dahil sinugod yung tao sa hospital. Tsaka yung mga papakalat, how much do you know na credible they are? Hindi natin alam yung buong kwento. Hindi natin alam kung ano ba ang totoong kwento. So much better to be sensitive man lang muna. At ito naman yung isa pang comment ng pangatlong comment, sabi niya, para sa mga kaalaman ng lahat, hindi cheating sa relationship yan. If ina-analyze mo nyo ng maigi, Elma mentioned that Gaby is asking if he was a bad person dahil sa mga umalis, dahil sa mga umalis. If fan kayo, alam nyo din yung ginawa ni Emil sa kanya. Elma betrayed him a couple of times. He lied to Gaby. I doubt that this is about him and Elma. Also, Kojak, all he wants to Kojak is to succeed, pero ganun din ang ginawa niya kay Gavin. Sumaybayan nyo kasi, hindi yung puro kayo speculations. Okay. Okay mga stories, no? Ito na yung, upo na ngayon, no? At saka maayos dahil ito yung matinding real talk na ako. Itong real talk ko, no? Una sa lahat ang position ko, no? Ulitin ko, no? Lahat ng ito ay allegedly at di umano. Okay? Wala pa tayong official na confirmation. Wala pa tayong official na denial. Okay? Wala pa tayong buong katotohanan. At dito mismo na pinaka-importante punto sa gusto kong idiin. Huwag nating punahan ang mga tao sa sarili nilang kwento. Hindi tayo ang bida dito, hindi tayo biktima dito, at lalo naman hindi tayo ang jury dito. Pero bilang reactor at sumusunod sa mga nangyayari, kailangan natin suriin ng mga anggulo na maayos. So,
Ito mga stories, no, ang buong aligasyon ay galing sa isang anonymous threads account na hindi verified, hindi kilala, hindi pangalan, walang mukha. Ang mga tinatawag nilang resibo ay mga screenshots at mga airport photos na walang konteksto. Ngayon, tanungin ko kayo, kung makita ninyo ng isang tao ng isang restaurant kasama ng isang babae, automatic ba yun ay kabit na agad, di ba? Kung makita nyo ng dalawang tao sa airport, cheating na agad, okay? Siguro kung dalawa lang sila at walang ibang kasama, may punto na yun, okay? Pero based sa mga kumakalat na litrato, wala tayong alam sa context, no? Hindi natin alam yung sino yung babae. Hindi natin alam yung relasyon nila. Hindi natin alam kung may ibang kasama o wala. O kasama sila o wala, no? Hindi natin alam kung business trip yun, family affair, o kung ano pa man. Okay? Ang delikado kasi yung panahon ngayon screenshots are not always proof. Okay? Photos without context are not evidence. Okay? Allegations from anonymous accounts are not facts. At bilang responsible viewers and reactors, no, kailangan natin tanggapin yan bago tayo mag-react ng emotional. So ito yung ano ko dito, no, yung sa timing ng issue, no, kailangan lumabas yung issue nito, no, pagkatapos ng hospital yung blog ni Sir David, no, pagkatapos ng marinig na sympathy wave mula sa mga fans, pagkatapos ng mga relasyon ni Ma'am Elma, no, tungkol sa emotional burden niya, no. Ngayon, dalawang pwedeng dahilan kung bakit ganito ang timing. Well, una yung posibilidad dahil may mga tao naghihintay sa tamang pagkakataon na para mag-drop yung mga chismis. Nung nasa spotlight na si Sir Gavin, sinamantala nila yung attention para sa mga spread ng mga aligasyon. Or yung possibility yung may mga tao hindi naniniwala sa hospital content, sa anxiety narrative, no? Kaya ginamit nila yung pagkakataon na ito para sabihin na hindi anxiety ang problema niya. Ito ay ang totoong dahilan. So, alam man yung dalawa dito, no, walang matibay na ebidensya, no? At pareho silang mapanganib kapag tinanggap ng walang verification. So, ito yung sa mga sumasabaybay, no, na mga nakaraang video. Alam yung pinagsalitaan ko ng ilang aspect ng issue na to. Okay? Sa una nating video na pinag-usapan natin yung bigat ng pasanin ni Sir Gavin bilang head of the family matapos mawala ang ama niya, no. So sa ikalawa, pinunan natin yung hospital vlog, no, at kung bakit kailangan pang i-video ang ganun sitwasyon, no. At sinabi ko lang the boy who cried wolf effect, di ba? Kinuwento ko na yan isang video, no. Ngayon, lumabas yung mas mabigat aligasyon, may kabit daw. Okay. And dahil sa mga nauna ng pinunan natin sa content format at trust issues, no, natural na may natanong na marami. Kaya pala ganun ang lahat. No, damage control pala yung hospital vlog, di ba? Kaya pala umiyak si Ma'am Emma dahil sa stress, kundi dahil sa ibang bagay. Ganun. Well, mga stories, no, may pwede yun, pero pwede rin hindi. Okay? So, ang punto ko sa dito, no, huwag tayo magdedesisyon ng batay sa haka-haka. Kasi kung mali tayo, napakapanakit tayo ng pamilya, no. Kung tama naman tayo, darating din ang katotohanan sa tamang panahon. At ito yung tingnan natin sa airport photos, no. May 3 litrato na kumakalat. Lalaki na may backpack, kasama yung babae na check-in counter, no. May parang tao na naglalaro sa security checkpoint. May babae na nakaupo sa migration na desk na may emoji na nakatakip ng mukha. Okay. Ngayon, ang tanong ko dito, no, kung ba na si Sir Gavin yun, well, hindi pa officially. Sino ba yung babae? Hindi natin alam. Okay? Ang context ng trip, wala tayong alam dun. So, sino ba yung litrato niya at bakit? Hindi natin alam. So, kaya ito yung advice ko dito, no? Huwag natin i-treat ang mga airport photos yung parang caught in the act, no? Kasi kung mali tayo yung assumption, no, nakakabasura tayo ng reputasyon ng tao na pwedeng walang kasalanan. So, pero sabay natin, hindi rin natin pwedeng i-dismiss agad-agad. Okay, na walang katotohanan yung kung may mga detalye magkakakonect. Okay? Kaya ang pinaka-mature na gawin dito ay maghintay. At saka yung valid yung mga at saka ito medyo valid yung mga punto yung mga fans na nagtatanggol dito. Pwedeng gawa lang yung screenshots, pwedeng discourse of the restaurant, hindi pwedeng sabihin may relasyon.
Iba naman, may breadwinner kaya na-depressed dahil hindi dahil sa ibang babae. Okay? Lahat yan ay pwedeng totoo. Okay. Pero ito rin yung reality check ko. Hindi rin tayo pwedeng maging 100% blind supporter na kahit anong lumabas, i-deny na lang natin agad. Okay? Kasi kung gano'n lang ito, hindi na tayong pas, enablers na kasi tayong nangyari. Yun yung dating sa atin, magiging enablers din. So, ang healthy ng depensa na hindi ko papaniwala agad ng alegasyon. Pero hihintay ko ang katotohanan. So, hindi yung fake lahat yan, haters lang kayo. Yung ganun, okay? Kasi ang ganong klaseng depensa ay kasing delikado ng mismong chismis. Okay? Ito ang pinakamalaking concern ko dito. Sa panahon ngayon, hindi ko kailangan ng korte para mahatulan, okay? Hindi ko na kailangan ng abogado para maging guilty. Isang text post lang, isang screenshots lang, isang airport photo lang, convicted na agad sa mga tanong mundo ko. At yan ang delikado dito. Kasi kapag na-cancel ka online, batay sa mga haka-haka dyan, bakit, kahit lumabas na inosente ka, may mantsa na. Hindi mo yan mababalik. Kasi, kaya ang plito dito, huwag tayong maging judge. Jury and executioner lang. Huwag tayong maging jury and executioner sa isang threads, post na walang verified source. So, yun. Mga stories na ito yung buod ng pag-iisip ko. Number one, hindi pa natin alam yung buong kwento. Wala tayong official na statement mula kay Sir Gavin o kay Ma'am Emma tungkol sa issue nito. Lahat ay di umano at allegedly lang. Number two, yung screenshot po hindi automatic na katotohanan. Sa mundo ng AI, Photoshop at deepfake, kailangan natin maging mas maingat. Kasi dati sa paniniwala, ay kung anong nakita natin online, okay? Number 3, yung empathy ay hindi katumbas ng pagtanggap ng kasalanan. Na pwede natin maging sensitibo at sa sitwasyon ng tao, hindi agad naniniwala sa lahat ng aligasyon. At pwede ka rin maging mapanuri nang hindi ka magiging basher. So, number 4, ang pinaka-mature na gawin natin ngayon ay maghintay. Maghintay sa facts, maghintay sa official statements, maghintay sa tamang panahon, at hindi sa lahat doon, kailangan natin, hindi sa lahat doon, yung trending, kailangan natin agad ang matol. Okay? Mga stories, kanina, tinalakay natin yung nagka-hospital si Sir Gavin sa Pangatang. Tapos yung mixed reaction sa excited lang niya, Tapos una yung allegation ng kabit niya sa threads. Tapos yung airport ng photos na kumukalat. Ngayon, may bagong wave na itong resibo na lumalabas. As of recording, 1 hour ago. So, itong as of recording, talagang ni-research ko. Ewan ko lang kung totoo man to. At ito yung pinakamatindi sa lahat, Well, basahin natin yung lahat ng mga walang interaction pagkatapos magbibigay ako ng mga honest at diretso ang opinion dito. Ngayon, ito galing ito sa Heist. Sabi niya, Tito Long, Crypto Kumakaw, Mr. AB, stay tuned. Kasama niya yung mga threads, yung user na yun. Ito, sabi niya, to. Kasabay namin si Gavin at itong kabit niya, yung pauwi kami from Macau last January 31, 2025. So, last year pa to, okay. Sabi niya ng isa lang daw, sabi niya mag-isa lang, niya lang yung makita namin namin siya sa San Malo, Macau. Pero pagkakita namin sa airport, magkasama sila sa check-in. Ang nangyari sa check-in counter sa airport, nagpunta mag-isa si Gavin, pero tinawag ng ground crew kung sino yung kasama niya sa flight booking. Ito naman niya, pagdating sa boarding gate, magkalayo sila, pero pag sakay ng plane, magkatabi sila. Unang sumakay yung girl, pagkaupo panilisin ni Gavin. Pag-put siya agad para hindi siya makita na siya. Yun, at may iba siyang tatabigo. At kasama rin ang leaked anonymous DM mula sa isang airline insider na nagsasabi ito. Hello, since lumabas din po issue ni Sir, I'm working po sa isang airplane na sinakyan ni Sir Gavin and yung kabit. We were also shocked nung napansin namin na may kasamang siyang girl. Sir Gavin checked in solo. Then after 3 minutes, a girl approached along to check in daw. Okay, check in din. Same day, business class.
Sa boarding gate, nagka-call sila but they were seated apart from each other para hindi lata. For us, baka tamang hinala lang kami. Pero when we retrieve kung sinong nag-book ng ticket ng speculating kami, boom, email ni Guy po. At humingi pa ng protection ng source. If we were going to speak this story, please, pakialis na lang po yung name ko. Baka maalisan po ako ng work and we cannot disclose this kind of information. This deserves to be out also. Because I experienced the same thing cheating. Okay? Ito naman sa ito naman galing sa Train ng Pinas, no? Ay sa post ng ito sa Train ng Pinas, no? May fan na nagbahagi ng kanyang nararamdaman. Sabi niya, I'm a fan of Say Gaming. Araw-araw nakabang ako sa daily vlogs nila. Sila din nagpapasaya sa akin sa tuwing nalulungkot ako. Nainggit pa nga ako ng relationship nila kasi akala ko solid. Yung taong nagpapasaya pala sa akin dahil sa trauma na dala ng past relationship. Sa likod pa rin ng camera ay may nangyayari din. Cheating issue. Victim din ako ng cheating. Kaya ramdam ko ang sakit nito para kay Ma'am Elmer. Sending hugs sa mga nagmamahal na tulay dyan pero nagawa pa rin ako. Ito, kasama yung post sa TikTok social media post mula sa stop this behavior if your girlfriend calling out the attention of. Recently watched the video when Ma'am Elmer went to Thailand. After that, Sir Gaben, along with these friends and brothers, Kelsey and Alan, went to bar to have some fun. But by the end of the video, they were entertaining girls. I found this very disturbing. As someone who has been cheated on, the fact that they were drinking and having fun with other girls still feels like cheating. And honestly, his friends were enabling the behavior. They are upsetting this. People even joke about it. Saying things like huli pero di kulong. At saka may screenshot dito mula sa video. Text overlay na huli di kulong na may laughing image. Ngayon, ito naman ito naman sa post ni Ma'am Joyce. Ito naglabasan ng resibo sa gaming cheating issue. Kasama yung post na sumusunod ng mga leak conversations. Okay? Ulitin ko ito ay mga conversations. Ito ay nakapost siya publicly. So, i-react ko lang to. Okay? Sana nakalagay dito, proud ka daw ng girl niya, pagkakasalan kasi pinintyan niya yung girl na puntod ng tatay niya. Proud ka yung girl, tapos sabi niya, nagbibigay ng pondo ng election ni Sir David para sa tatay niya. At sabi patay ni Sir David, kala daw sila magsama ng Ate Elma dahil silang sa trabaho. Awang-awa nga ako kay Ate Elma. Hindi niya deserve ng ganon. Yung kabit kasi, yung mga tropa ng kabit, alam lahat kasi yung girlfriend niya lahat ng kaibigan. At ang pinaka-matindi sa namin, baka hindi niyo kayo alam, pinagpapasahan nila yun. Ito yung Reddit thread investigation. Sabi nga, it was around May 2025, last year pa. When I was found one in line in Chiran with Sir Gigi, and we were trying to see him, then it was him. But it's the only person who saw with him with this white girl. With the short hair, who was skinny and wearing the face mask, probably she wouldn't be recognized. After we ate, we crossed over and sat next to the girl. Mr. Gigi was on the other side, filming her as she walked by a few minutes. So Gavin uploaded a post saying want to Taiwan by himself because he wanted to buy liquor and Ronald for his mom. He just didn't get a picture of who. When he got back to the hospital, he sent me a message on the but she might have been because we have no mood. At nag-compare pa sila ng itsura ng bahay sila pa niya Instagram, posted on May 25 last year na may babae na naka-reddish copper shoulder length hair. Naka-pink bikini top at blue denim shorts. Okay. Tsaka ito, what the F does it? That's the color of the length and the color blue is the dress wearing then. Okay. Tapos ito yung pakarating yung namin sa Pilipinas na unang bumaba yung girl tapos nahuli siya sa gating. Sa immigration, hawak na ni girl yung maleta ni gating na pink pero hindi sila magkasama. At saka yung final yun niya, yung kaibigan patay na patay doon si gating and hindi niya
Napakawalan na ganun. Ngayon ata pinag-fiesta, like sinichismis daw siya doon sa kanila. Pati fan daw nila pinag-uusapan mo. Okay. So, mga stories, no? Ito yung ano ko, opinion ko dito, no? Di ko ma-sugar to, no? Muli, no? Allegedly at di umano pa rin yung lahat pa ito, no? Wala pa rin official ng confirmation na denial nila sa mga taong directly involved, no? Ayaw ko magsabi na tapos dito, no? Ayaw ko pangunahan ng pamilya nila. Pero bilang isang reactor, no? Sumusunod sa kwentong ito mula sa simula, kailangan ko na sabihin ng totoong nararamdaman ko. Mga stories, no? Sa unang lumabas yung mga aligasyon, sabi ko, hintayin na natin yung facts. Okay? Huwag agad maniwala. At tama yun noon. Okay? Pero ngayon, no, tingnan nyo yung ano yung mga lumalabas. May eyewitness, nakasabay daw nila sa Macau trip, no? May airline insider na nagsasabing pareho silang nag-check-in na at nakita nila yung booking system na si Sergey din mismo ang nag-book. May candid photo na sa loob ng aeroplano. May photo ng the airport na check-in counter. May clear photo nilang dalawa na magkatabi sa loob ng isang opisina. At sa mga Reddit testimony mula sa isang couple na nagkasabay daw nila sa Taiwan. May leaked DMs din yung mga detalye tungkol sa babae. At may video screenshot pa sa bar na may text overlay na huli pero gutulong. Ngayon, tatanungin ko kayo, no? Ilang pang tao kailangan magsalita bago tayo maniwala na may substance na allegation nito? Kasi yung isa o dalawa lang, no, pwede mong sabihin gawa-gawa lang, edited o out of context. Pero kapag ganito ang karami at nakakaugnay pa ang mga kwento, mahirap na siyang i-dismiss, no, bilang simpleng chismis, no. Hindi ko sinasabing 100% totoo ito, pero sinasabi ko na hindi na rin ito pwedeng i-dismiss na 100% peke. Okay? At saka ito, napansin ko sa nakakataka dito, no. Ang threads user at mga online insider at Reddit user ay magkakaibang platforma at magkakaibang panahon ng pag-post. Pero magkakawig ang kwento. Okay? Lahat nagsasabi ng kasamang babae ni Sergey din, lahat nagsasabi na nagpapanggap silang hindi magkasama, no? Lahat na nagsasabi na magkasama sila ng flight pero nagpapanggap na magkaiwalay. Lahat na nagsasabi na mag-ingat sila pero na wag silang makikita magkasama. Ngayon, kung gawa-gawa lang ito, ibig sabihin may coordinate tong pag-atake ng isang tao mula sa iba't ibang anonymous sources na nagkasundo sa isang kwento. So, pwede ba yun? Oo, yes. Pwede naman. Sa internet, lahat possible. Pero kung ang tanong ko sila dito, no, gaano ka malamang na mangyari yun? Kasi kung iisa lang ang source at nag-invento ka, madali lang sirain ang kwento. Pero kapag multiple independent sources na nagsasabi na halos parehong bagay, diba? Doon na tayo kailangan mag-isip ng mas malalim pa. Okay? So, ito para sa akin, no, ang pinakamatinding lumalabas dito ay ang airline employee testimony. Bakit? Kasi dahil hindi ito opinion, no, hindi ito chismis, no, hindi ito hakaka. Ito isang tao nagsasabing nakita niya mismo sa sistema ng booking at nakita niya ng personal na magkasama sila sa flight. So, at ang tao mismo humingi ng protection. Pagkaalis na lang po ng name ko, baka maalisan po ako work. Yun yung sinabi niya. Mga stories, no, kapag isang empleyado na handang mag-risk ng trabaho para sabihin ng nakita niya, well, may bigat yun, no? Hindi basta-basta gagawin ng isang tao. Tao yan, no? Kung wala siyang nakita. Okay? Pero sabay niya, no, kailangan din natin tanggapin na hindi natin ma-verify ang identify ng taong ito. So, pwedeng totoo, na pwedeng hindi. Okay? Pwedeng, kaya allegedly pa rin. Okay? Ito sa mga lumalabas sa nakakainis, pero para sa maraming viewers, no. May video screenshot sa bar kung saan may babaeng nakikipag-interact sa grupo ni Sergey Bin at may text na overlay na huli pero di kulong na may laughing emoji. Mga stories, no, kaysa sabihin pa natin walang nangyari physical cheating sa bar. Ang culture na pinakita doon ay problematic. Bakit?
Kasi dahil kung ikaw ang isang taong may relasyon mo at alam mong mundo na may partner ka at piniling mong i-content ang pagkikipag-interact sa ibang babae sa bahay habang wala ang partner mo, anong ang mensahe ipapadala mo? Okay? At saka ang masahol pa, no, ginawang content pa ito ng pinagtatawanan ng tropa niya. Hindi yan cool. Hindi yan funny. At lalo naman hindi yun respeto sa relasyon. Okay? At saka, ito naman siguro yung pinaka-nakakadurog yung pusa sa lahat ng mga lumalabas. Proud pa daw yung girl. Proud pa daw yung girl na siya na pakakasalan. Kasi pupuntan niya yung girl sa puntod ng tatay niya. Diba? Yung isa. Gay, no? Mga stories kung totoo ito ay pinakamataas na antas ng disrespeto. No? Hindi lang sa relasyon, kundi sa alaala ng isang yumaang magulang. At yung isa pa, no, sabi daw ni Gaby, no, kaya daw siya nagsasama sa Ate Emma dahil lang sa trabaho. Kung totoo ito, ibig sabihin sa mata ng lalaki, ang relasyon nila ni Ma'am Elma, no, ay trabaho na lang, hindi na pagmamahal, hindi na commitment, trabaho na lang ba. At nakakasakit pa, no? Patay na patay daw si Gaby sa girl, no? Kaya hindi niya mapakawala ni Ate Emma. Kung totoo ito, ibig sabihin na iipit si Marian sa sitwasyon na hindi niya alam ng buong katotohanan, no? At yan ang pinakamasakit sa posisyon para sa isang tao. Ang mahalin ng taong hindi ka na mahal, pabalik, pero hindi ka niya kayang pakawalan dahil kailangan ka pa niya. Ito allegedly, hindi pa confirmed to Pero kung totoo man to, no, ang tanging masasabi ko lang dito, no, Ma'am Elma, you deserve so much better dito. Okay? So, ito mga stories, no, balikan natin yung nakarang video natin, no, yung pinag-usapan natin yung bigat na dinadala ni Sir JB, ng head of the family, na awa tayo. Sumumpat siya tayo dun, okay? Sumumpat siya tayo. At saka yung number 2, yung yung pinuna natin yung hospital dog, yung tinanong natin, ba't kailangan natin i-video. At binigay natin yung the boy who cried wolf effect. Okay? At saka number 3, yung lumabas yung mixed reaction na psychic vlog. Yung sabi ko, pwedeng totoo yung struggle, pero pwedeng ring mali ang paraan ng pag-content. Okay? Yung number 4, no, yung lumabas yung unang allegation ng kapit. Sabi ko, hintayin natin yung facts, no? Allegedly pa lang lahat to, no? Ngayon, itong 5 na to, itong dami kong, sa dami na lumalabas, no? At dito, sorry. At dito kung gustong ibalik yung sinabi ko noon. The boy who cried wolf. Okay? Kapag ikaw ay nakaranas sa anxiety, depression, and emotional burden, naniniwala tayo. Pero, kapag lumabas na may ibang dahilan pala kung bakit ka na-stress, hindi dahil sa pagiging breadwinner o sa pagkakawala ng ama, kundi dahil sa ibang sitwasyon na ikaw mismo ang may kagagawan. Doon nagbabago ang perspective. So, hindi ko sinasabing wala siyang anxiety dito. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung breakdown niya. Pwedeng totoo lahat yun. Okay? Pero ang totoo rin ang mga aligasyon. No? Ang anxiety and stress ay pwedeng resulta hindi lang yung external pressure, kundi yung internal guilt. At yun yung ibang klase ng sakit, hindi mo maalis ng paper bag o oxygen, no? Kailangan mong harapin ang sarili mo. So, sa mga fan ni Sir Gaby na hanggang ngayon ay nagtatanggol, naiintindihan ko kayo. Masaling malaman ng mga totoong needle mo, no? Ay maaaring hindi rin ang taong akala mo kilala mo. Pero ito yung reality check na kailangan natin tanggapin. Ang pagiging fan ay hindi katumbas sa pagiging bulag. Okay? Pwede ka maging supporter na sabay din amin na kung totoo ito, mali yun. Okay? Di naman mababawasan ang pagiging fan mo na tanggapin mo ang accountability ang bawat tao. So, ang mas delikado ang delikado ay yung mga fans na kahit anong lumalabas, i-deny at i-deny na lang. Diba? Sabihin, edited lang yan. Gagawa na lang yan, mga haters. Pakabayaan mo sila. Hindi na natin buhay yan. Mga stories hindi ganun kadali yun. Okay? Kapag may biktima ang cheating mo, at si Ma'am Elma ang posibleng biktima nito, hindi mo pwedeng sabihin na pabayaan mo na lang. No? Kasi ang cheating, kasi
ang cheating kasi hindi simple personal issue to eh. Ito ay isang betrayal of trust na nakakaapekto sa mental health, no? Emotional well-being at dignidad ng isang tao. Okay? So, mga stories, no? Ito yung huling kanyang thoughts ko, no? Well, limang katotohanan nating harapin ngayon, no? Ang dami na lumalabas na testimonya, resibo, at mahirap na siyang ignore. Hindi ko sinasabing 100% totoo ito, pero sinasabi ko na hindi rin ito pwedeng i-dismiss ng 100% na gawa-gawa. Ito si Ma'am Elma, no, tunay na biktima dito. Kung totoo man ito, okay? Kung totoo man ito na biktima siya. At kahit hindi pa natin alam ang buong kwento, no, ang pinakamaliit na pwede natin gawin ay huwag siyang gawing katatawanan. Ang anxiety at depression ni Sergey pwedeng totoo, pero ang dahilan ay pwedeng mas malalim pa kaya sa sinabi niya. Kung ang stress niya ay galing sa sarili niya na pagkakamali, well, hindi yon ang essential accountability. Okay? So, yan, kailangan kailangan ng official na payag. Sa dami na kumakalat ang katahimikan na hindi na golden. Ang katahimikan niya ay parang pag-aamin na. At kung hindi totoo ang lahat na ito, mas kailangan natin magsalita para ipagtanggol sa sarili nila. So, ngayon tayo bilang audience, no, kailangan natin maging responsable. Wag mag-share ng personal information sa babae, wag mag-dox, wag nating mag-harass ng sinuman, at suriin ng facts, okay? Maghintay ng confirmation at maging mga tao, okay? Ang advice ko, no, kay Sergey, kung totoo ang mga to, palayan mo si Ma'am Elma, no, kung mahal mo pa siya. Hayaan mong siya ang pumili kung gusto ka pa niyang patawarin. Huwag mong pigilan ng tao sa katotohanan dahil natatakot kang mawala siya. Ang pagmamahal ay hindi pagkakulong. Ito kay Ma'am Elma kung nanonood man dito sa video ko ito, no, nakakarating sa iyo, no, you deserve the truth, okay? At anuman ang decision mo, suportado ka namin maraming sa tao. Hindi ka na nag-iisa dito. Sa mga fans dyan, huwag kayong matakot umamin na kung totoo ito, mali yun. Hindi ka masamang fan kung tatanggapin nyo may accountability yung idol nyo, no? Masamang fan kayo, pero kung tatakpan, masamang fan kayo kung tatakpan nyo yung mali para lang sa loyalty, okay? So, sa mga nagpapakalat ng resibo, kung totoo ang alam niyo dito, no, dahilin ninyo sa tamang plataforma, hindi sa threads, hindi sa chismis pages, at kung kayo ang panganib na mawala ng trabaho sa pag-share ng information, mag-ingat kayo, okay? Protektahan nyo ang sarili ninyo habang sinusuportahan nyo ang katotohanan. So, sa lahat, no, tandaan nyo, health is wealth. Okay? At hindi lang physical health, kundi pati ang emotional and mental health sa lahat ng involved dito, kasi sa buong na lahat ng issue nito may mga totoong tao na nagsasaktan. At sana, kahit papano, matuto tayong magiging responsable sa mga salita at aksyon natin. So, kaya mga stories, no, anong take nyo dito? No? Sa tingin nyo, sa tingin ba ninyo may sapat ba lumabas para maniwala? O hintayin nyo pa rin ng official ng payag? No? Comment down below at gaya ko, lagi mo paalala, no? Keep it civil and keep it real, okay? Hindi ito para hindi tayo dito, no, para manira, no? Hindi ko ginawa itong video, no, para siraan yung sinumang tao. Hindi tayo rito para mag-dox, okay? Hindi tayo rito para manakit, okay? Andito tayo para mag-usap ng matino at suriin ng mga nangyayari sa paligid natin. So, kung bago lang tayo sa mga story, huwag kalimutan na like, share, subscribe sa ating channel, and click on the notification button sa baba. Muli ako pala si Margano. As always, mga stories, thank you, and have a great never-ending stories. Bye! At tandaan nyo, mga souls, health is wealth. No? Ingat nyo kayo paragi. Bye.